all this in Jesus' name. Amen. And let's all welcome our energetic and compassionate head pastor, Tatay Pen Amato. Woo! Campers, andito pa ba kayo? Amen. Ako, ramdam na ramdam ko Amen. Let me see. Kung may maalala pa ako, ibig sabihin magalang talaga yung yell nyo. Dan, 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 dan. Ano pa? Gusto ko din yung tayo na sa Isakar. Magaling yan, magaling. Ano pa? Yung tumata. Sino po yung nag-champion? Hindi ko maalala yung Naphtali Okay. Good morning po, North Caloocan. Batiin nyo yung katabi nyo, tingnan nyo sa mata. Masaya ako, nakatabi kita. Mahal ka ng Panginoong Jesus. So wag mag-alala yung mga parents. Parents, say praise the Lord. Niluluto na po natin. Opo. At bawat isa ay mahalaga sa kaharian ng Diyos. Bata, mga kabataan, mga dating kabataan. At syempre, yung mga matagal na dati pang kabataan. And sabi nga, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero kailangan nating patunayan na masaya talaga. Hindi lang sa salita, kundi nakikita talaga na ang buhay natin ay masaya. Amen. And ngayong umaga po, gusto natin tuklasin ang mga bagay na meron sa kaharian ng Diyos. Kagaya sa pagtuklas natin kung ano yung meron sa North Caloocan. Amen? Kagabi, na-shock ako. Kala ko babaha na. Nagulat ako, umabot na sa steps ng church natin yung tubig sa baba. So, first time ko nakita yon, sabi ko, babaha na ba? I think normal lang siya pag umulan talaga, no? Umaapaw. And lumabas din ako kahapon. E nadaan ako dyan sa tulay. Nakikita natin yung tulay dyan sa gilid natin. Malalim talaga, di ba? Pero kagabi, ang bilis. Parang almost 3/4 na siya. Kaya, sa pag-explore natin sa North Caloocan, sa Camarin, alam ko, kabisado niyo ba yung mga street dito? Merong durian, ano pa? Or, taga rito ba tayo lahat or hindi? Ayan. Alam niyo naman yung SM Fairview. Okay, alam na alam. Ano ba yun? Terraces ba yun? Robinsons. Kabisado. So pag sasakay ako rito, pupunta akong Fairview, anong jeep sasakyan ko? Wala kasing tricycle dito, di ba? So paano yun nalalaman yun? Hindi nyo yun inaral sa libro. Hindi yun tinuro sa inyo. Tama. Natatandaan nyo yun by heart kasi na-experience nyo at paulit-ulit nyong ginagawa. Kaya pag pupunta kayo ng SM Fairview, galing kayo sa church, meron pa bang kailangan mag-train sa'yo? Step 1, kailangan kang lumabas ng church. Step 2, anong jeep ang hahanapin mo? Sa Olonga po kasi merong color yung mga sasakyan, tricycle jeep. Dito, wala. Paano mo malalaman? So yung mga nagko-commute at sa mga kapatid nating nagkasasakyan na, praise the Lord. So sa mga nagko-commute, paano nyo nalalaman tama yung jeep? May signboard. Pero by experience din, alam nyo na kung ano yung mga jeep. Tama po ba? Sa kaharian ng Diyos, ganun din po. Kung mababasa lang natin ang salita niya, at maririnig lang din natin sa kapatid natin sa kaliwa sa kanan, at maririnig lang natin sa nagpipreach,
Pero kapag wala po tayong actual experience, di natin siya matatandaan at hindi rin natin siya mapapakinabangan. Amen? So ngayong umaga, gusto ko i-share sa inyo ang message about, hindi na ako mag-share ng camp. I-share ko sa inyo about, sige po, sabay-sabay natin sabihin. Ayan. So, ito po yung scripture na magiging anchor ng i-share natin ngayong umaga. Pwede ba nating basahin? Jesus. Of God. And tatalon tayo sa verse 15. Ayan. Amen. Can we close our eyes? Father, in Jesus' name, we ask of your presence, Lord, to consume the whole place, Lord. Do your will. Make your word alive. And let it be a blessing to everyone that is here. And let them have a tangible encounter with your presence, because you are a good, gracious, kind Father. In Jesus' name. Everybody say, Amen. So ngayong umaga, i-share natin, we will go to John 3. Pwede po nating gamitin yung Tagalog. Sige po. Para masaya ang lahat. Sige, pwede po nating buksan sa Juan 3:1. Sige, pwede po nating basahin sa 1, versikulo 1. Sabay-sabay po nating basahin. May isang, sige, wait lang po sa verse 1. Isa siyang, ang pangalan niya ay, sige, verse 2. Ito rin, sumagot si Jesus at katotohanan maliban ay hindi siya sinabi tama. Sumagot si Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, sige po, verse 6. At anak ng laman ay laman, tinanak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka, humihip ang hangin kung saan niya ibig at ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman at kung saan napaparoon. Gayon, sumagot. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Katotohanan, at ang aming nakita ay tototohanan namin at hindi nyo.
tama. Kung paano tinaas ni Moises sa ilangang ahas, ay gayong kinakailangan ng anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya buhay na walang hanggan. Sige po. So, I hope nagkaroon kayo ng buong idea kung ano yung pag-uusapan natin for the next 30 minutes. So, ito po si Nicodemo. Sabihin niyo sa katabi mo, Nicodemo. Kilala mo ba siya? Hindi, tanungin mo siya. Katabi mo, kilala mo ba siya? Sino yung first time narinig yung pangalan ni Nicodemo? Okay. That's good. So, si Nicodemo, isa po siyang guro, isa po siyang kilalang leader nung panahon ng Israel. Ano po yung status na yun? Imagine niyo po, kasi sa Christian church, wala tayong figure. Okay. Kilala niyo po si Pastor Peter Tanchi. Siya yung senior pastor ng CCF. Kilala po? Okay. Kilala niyo po si Brother Eddie, actually bishop siya. Bishop Eddie Villanueva. Siya po yung pinaka-leader ng Jesus is Lord. Ewan ko po kung may nakakilala po. Kilala nyo si Pastor Wilde Almeda. Jesus Miracle Crusade. So ano po ibig sabihin? Sila po yung leader ng mga malalaking grupo. Ito po si Nicodemo, ganun po yung status niya. Yung Pharisees and Sadducees, ito po yung mga group ng mga Hudyo nung panahon nila. And pag sinabi pong Pharisee kayo, ibig sabihin, hindi ka lang nakarating sa status na yon, meron kang dinaanang proseso para maging guro ka ng batas ng Diyos. Meron silang matagal na prosesong dinadaanan. Kagaya po ng bawat isa sa atin, tingnan nyo yung katabi nyo. Nagtatrabaho na ba siya? Or nag-aaral? May asawa na ba siya? May anak? O sa mga nanay natin, pag tiningnan nyo, dati super ganda niyan. Pero tingnan natin yung mga kutis niya, hindi na kagaya ng dati. Ito po. Bakit? May proseso. Hindi yan kahapon, okay, tas ngayon biglang kulubot na. May mahabang panahong ginawang proseso. So sa mga may baby, hindi yan kahapon inilabas at ngayon malaki na. So merong proseso. Tama po. Sa mga katabi nyo, yung mga nagwo-work na, pag inisip nyo kung paano kayo nagsimulang mag-work, hindi madali, di ba? Even bago makatapos ng pag-aaral, hindi madali. May proseso. So si Nicodemo, bago siya nasabing siya yung leader ng mga guro, siya ay may dinaan ng proseso. Kaya for Nicodemo na magtanong sa Panginoong Yesus ay malaking bagay. Alam niyo po, bigyan ko lang kayo ng backstory. Si Jesus ay ang hinihintay na Savior ng Israel. Kasi under captivity sila. Doon sa Old Testament, isinulat na darating yung tagapagligtas nila at magiging matagumpay uli sila. Kagaya nung panahon nila King David and King Solomon. Kasi nung time po ni King Solomon, may templo sa Israel at lahat ng mga matatalinong tao pumupunta sa Israel para marinig magsalita si Solomon. So may prestige po yung lugar ng Israel because dahil pinagpala sila ng Diyos. Sila ang bayang pinili. Ang Israel ay pinili ng Diyos upang pagpalain ang buong mundo sa pamamagitan nila. Dahil doon pinanganak si Jesus Christ, nandito po tayo ngayon. Wala tayong chance na maidugtong doon sa pamilya ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ni Jesus Christ, hindi lang sa Israel yung kaligtasan, even
sa labas ng Israel, kung sinong maniniwala, pwedeng maligtas. Amen? Sa citizenship, hindi ka pwedeng mag-apply basta-basta. Kahit gusto mo. Ano ba yung mga tina-target nyo? Meron ba gusto mag-migrate dito? Nagpe-pray ba? Dati, ang pangarap ng madami maging US citizen. Ngayon, hindi na eh. Canadian na daw. O kaya Australian. Pero marami ako nakikita nagpupunta ng Europe. Di ba? So, kahit saan ka ata magpuntang bansa sa buong mundo, may Pilipino. Magaling, di ba? So, si Nicodemo, mga kapatid, ay isa siyang miyembro ng Sanhedrin. Pag sinabing Sanhedrin, ito yung pinakapinuno. Parang isipin mo, parang Supreme Court. Kaya yung napag-uusapan sa Sanhedrin, hindi siya basta-bastang usapan. And hindi sila naniniwala kay Jesus Christ na siya yung Savior, siya yung Messiah. Kahit nakita na nila na nagpagaling ang Panginoon, yung miracle ng wine, at maraming sumusunod sa Panginoong Jesus, kahit walang social media. Kahit walang advertisement. Paano dumami yung sumusunod sa Panginoong Jesus? Dahil sa pamamagitan ng mga mabubuti niyang gawa. Pinadami niya yung pagkain, may pinagaling siya. Yung babaeng inaagasan ng dugo, gumaling. Kaya, kapag narinig ng tao na pupunta si Jesus sa bayan nila, lahat ng may sakit, dinadala nila. Bakit? Kasi nga, naniniwala sila na meron silang tsansa gumaling at lumaya. Amen? Ayun yung Jesus na kinakalaban nila Nicodemo. At nagtataka sila. Pero, dahil sila yung pinuno nung panahon na yon, ayaw nilang makita ng mga tao na magtanong sila directly sa Panginoong Yesus. Kaya anong ginawa nila? Nagpadala sila ng isang tao. Ano pangalan? Si Nicodemo. Naintindihan nyo na kung ano yung status ni Nicodemo? Hindi siya normal at regular na tao. He represents the whole priest. Isa lang siya yung nagpunta nung gabi, pero he represents the whole Sanhedrin. So, ito yung tanong niya. Rabbi, teacher, sabi niya. Anong siya? Anong oras siya pumunta kay Jesus? Umaga? Tanghali? Ba't kaya gabi? Pag may pumunta sa atin ng gabi, bakit kaya? Kasi ayaw makita. Gustong itago. So si Nicodemo pumunta ng gabi. Sabi niya, sige, verse 2 po. Etong sabi niya, pakinggan niyo mabuti at basahin niyo mabuti. Publicly, hindi nila sinusuportahan si Jesus. Take note, meron na pong paniniwala ang mga Hudyo noon. Naniniwala sila kay Moises. Hinihintay po nila yung darating na Messiah. Imagine, mga kapatid, bawat Hudyo tinuturuan ng salita ng Diyos. Old Testament. And lumaki sila. Sila lang po ang bansa na tinuturuan ng salita ng Diyos. Tayo po lately lang. Sila po, in the multiple generations nila, nung nakaligtas sila sa Egypt, bawat anak na Hudyo tinuturuan kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang lahi. Naintindihan niyo po? Bansa po yung pinag-uusapan natin, hindi lang pamilya. Ayun po yung bansang Israel. Ngayon, hawak nila yung pinag-aaralan nila at nasa harap na nila yung pinag-aaralan nila, hindi pa rin nila nakilala. Si Jesus na yung hinihintay nila, pero hindi nila nakilala. Kaya ang tanong nila, sabi, Rabbi,
Nalalaman namin ikaw ay isang guro. Ang sabi niya na? So, ito yung collective. Ibig sabihin ng collective, ito yung pinapaniwalaan nila. Itong mga leader nung panahon na yon. Publicly, ino-oppose nila si Jesus. Pero privately, sila, nagkakasundo sila, naniniwala sila. Ano sabi nila? Na nagbuhat? Sino? Si Jesus. So, ayun po yung buong istorya ng verse 2. Sapagkat, at bakit? Bakit sila naniwala na si Jesus ay galing sa Diyos? Sapagkat, maliban, okay. So, ayun po yung reason kung bakit silang naniniwala na si Jesus ay galing sa Diyos. Kasi walang makakagawa ng mga bagay na ginawa ni Jesus nung panahon na yon kung hindi siya galing sa Diyos. Sa English, pwede mo bang i-flash yung verse 1? Merong mga matututunan tayo sa English na nawawala pag tin-translate na kasi sa Tagalog. Tingnan nyo kung paano dinescribe si Nicodemo. Sabi niya, there was a man. Una, alam natin na siya ay man. Ibig sabihin, lalaki. And of the Pharisees, named Nicodemus, and ruler of the Jews. Tingnan nyo na ang manuscript ng Old Testament, mga kapatid, ng Bible, lahat ng sumulat dyan, hindi sila nagsusulat ng mga letra at salita ng walang kabuluhan. Hindi nila uulit-ulitin yung mga bagay kung hindi sila inspired ng Holy Spirit na isulat. Tingnan nyo po, pwede niya namang sabihin yung nagsulat nito na merong tao ang pangalan na Nicodemus. I think enough na yon. Pero dito, binigay niya na there was a man at dinescribe niya ito ay Pharisees at ito ay ruler ng Jews. Mamaya, sasabihin kong bakit napaka-importante at makabuluhan itong verse 1. Ibig sabihin, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, pwedeng nandito si Kuya Jonathan, isa siyang lalaki. Sigurado, di ba? Isa siyang anak. Isa siyang teacher. Pwede ding isa siyang leader. Naintindihan nyo? Si Kuya John Paul, isang lalaki. Sigurado, di ba? Ate Leslie, di ba? Isang businessman. Napakagwapo, mala artista. Ayan. So si Nicodemo, marami po siyang qualities na pwede siyang ipakilala. Tama po? Sige. Verse 2. Verse 3. Sige po. So si Nicodemo nagtanong na at sinabi niyang, alam namin na galing ka sa Diyos. Naniniwala po kayo? Sabi ni Nicodemo, alam namin. Hindi siya nagsasalita sa sarili niya. Sabi niya, alam namin na galing ka sa Diyos. Ibig sabihin, collectively, nag-a-agree sila na ruler and leader ng Jews na si Jesus ay galing sa Diyos. Pero sabi sa kanya ni Jesus, sige, basahin natin sa English. Jesus answered,
Amen. I think kapag tiningnan mo yung translation sa one is born, tingnan mo siya sa NLT. Unless a man is born, hanapin mo yung translation na yun. Sige. You are born. Pero, sige. Sa Amplified, doon sa verse 1, pinakita ko doon, a man named Nicodemo, a Pharisee, a ruler of the Jews. Pero nung sinagot na siya ni Jesus, sinagot ba ni Jesus si Nicodemo na, unless a Pharisee be born again, unless a ruler of the Jews be born again, anong sabi ni Jesus? Unless a man. Ibig sabihin, with all the achievements, with all the things na meron ng isang tao, hindi pa rin siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Unless a man, him, can enter the kingdom of God. Sige po, move tayo. Ang tanungin mo yung katabi mo, pwede ka pa bang ipanganak uli? Ayun din ang tanong ni Nicodemo. Paano ka ipapanganak? Papasok ka ba uli sa sinapupunan ni nanay? Paano? Paano nga ipapanganak uli? Ang tanong ko, bakit kailangan ipanganak para pumasok sa kaharian ng Diyos? Sige. Bakit kailangan tayong ipanganak uli? Alam ko, lahat tayo born again na, di ba? Nung bata pa nga ako, born again yan. Praise the Lord, praise the Lord. Kaya pag sinabing born again, parang natatakot ako dati. Kasi napapahiya ka. Bakit kailangan tayong ipanganak? Ayun yung pinaniwalaan natin, di ba? Bakit tayo kailangan ipanganak? Tanungin mo yung katabi mo, bakit ka kailangan ipanganak? Bakit nga ba? Kasi sabi ng leader ko para I feel belong. Besides that, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos kung kasama ka sa life group, kung member ka ng church. Ano sabi? Unless a man, unless you be born again. Bakit? Kasi yung man is destined to die. Man can no longer see God. Kaya kailangan niyang mamatay at mabuhay. Kasi man, naputol siya doon sa connection niya sa Diyos. Kaya kahit anong gawin ng tao, hindi niya makikita ang Diyos. Sige, next, verse 5. Sabi ni Jesus, unless you are born of, dinefine niya, paano ka makakapasok? Kailangan mo ipanganak. Verse 5, dinefine ni Jesus, paano yun? You have to be born of water and Spirit. Amen. Hindi ako nagsabi niya na nasusulat. Born of water and the Spirit. Tanungin mo yung katabi mo, nabaptize ka na po ba sa tubig? Amen. Yes. Kung hindi pa, encourage natin siya, magpabaptize ka na. Amen? Kasi ayun ang nasusulat. Si Jesus ang nagsabi, hindi ka makakapasok sa kaharian niya kung hindi ka ipinanganak muli. Ang tanong, pwede ka bang pumasok uli sa bahay bata ni nanay? Hindi. So ano yung paraan? Kailangan kang ipanganak ng sabay-sabay, kailangan kang ipanganak ng at Espiritu. So lahat na nabaptize sa tubig, taas ang kamay. Amen. At nabaptize ng Espiritu. Ano po yun? Pwede niyong itanong sa life group
leader nyo later. Ibig sabihin, naka-receive ka na po ng infilling ng Holy Spirit. Amen? We have to be submerged with the Holy Spirit. Nung tinanggap natin si Jesus, binigyan tayo ng banal na spirito. Pero we have to be immersed. Kasi hindi tayo mag-iisip ng maka-Diyos kung wala tayong bagong spirito na galing sa Kanya. Hindi po tayo capable, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo capable mag-isip ng mga bagay na maka-Diyos kung wala ang Espiritu ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya hindi natin kailangan turuan ang mga anak nating maging masama. Naturally, ganun po yung magiging takbo. Kasi na-corrupt, na-destroy yung espiritu ng tao dahil sa pagkakasala. May nagturo ba sa'yo? Tanong mo yung katabi mo, may nagturo ba sa'yong mangupit? May nagturo ba sa'yong mandaya? May nagturo ba sa'yong magsinungaling? Alam ko, hiningin nyo na ng tawad. Kung hindi pa, yung mga kabataang nangupit dun sa nanay, tatay nila, humingi na kayo ng sorry. So, unless a man is born of water and spirit, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya po, nagbibigay tayo ng time na magkaroon tayo ng Holy Spirit baptism. Amen? Next. Next slide. Gusto nyo bang pumasok sa kaharian ng Diyos? Yes, lahat po tayo. Kasi yung mga nakikita nating mga bagay ngayon, mawawala at lilipas siya. Mga bagay na pikit nyo yung mata nyo. Noong nag-worship kanina, di ba naluha ka? Naramdaman mo yung presensya ng Diyos. Ayun yung mga bagay na mag-exist forever. Ayun yung mga bagay na nasa kaharian ng Diyos. Katarungan, kapayapaan, kagalakan. Next po. So, dilipat tayo. Sabi niya, yung mga may anak na, say amen. Nung nanganak ba si Mrs. nyo, lumabas, espiritu lang? O nakita nyo may babing lumabas? Meron po ba? So, ibig sabihin, kung flesh ka, ang ipapanganak mo, flesh. Kung laman, ang kaya niya lang ipanganak, laman. Sabihin mo sa katabi mo, ang laman, ang kayang ipanganak, laman. At ang espiritu, kayang ipanganak, espiritu. Yung mga pinag-uusapan po natin dito sa lugar na ito, mga kapatid, is mga bagay na mga spiritual, espiritu. Ito po yung mga bagay na hindi nakikita, hindi nasasalat, hindi rin nababasa literally. Ito yung mga bagay na spirito. So, paano natin yun malalaman? Sige po, next slide. So, sabi dun sa verse 8, pwede mong i-flash yung Tagalog. Po. Basahin natin sabay-sabay. Humihihip kung saan niya ibig. Amen. So, nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon at hindi pa tayo naipanganak muli, kung paano natin papatakbuhin ang buhay natin is, bahala tayo kung anong gusto natin. Tama po ba ako? Kung anong naisip mo, gagawin mo. Kung anong naramdaman mo, gagawin mo. Ayan po yung takbo ng isang buhay ng isang tao
na wala pang naghahari. Hindi pa siya. Kaya po masasabi ko sa inyo, kung nasa kaharian na kayo ng Diyos, meron kayong hari. Malalaman nyo kung nasa kaharian na kayo ng Diyos kapag meron na kayong hari. Pero kapag wala pa, kayo po ang hari. Kung anong sinabi ko, ayun masusunod. Ayun po ang salita ng isang hari. Pero yung taong nasa kaharian na ng Diyos, kung ano ang sinabi ni Jesus, sinabi ng salita niya, ayun ang masusunod. Ibig sabihin, meron ka ng experience na nasa loob ka na ng kaharian ng Diyos. Imagine, anong experience nyo last Sunday? Yung mga nandito last Sunday, ano experience? Ay, wala ba nung last Sunday? May masasabi ba kayo experience last Sunday? Meron. Bakit? Kasi nandito kayo. Pero yung wala last Sunday rito, wala siyang masasabi. Ganon din yung experience nyo bilang anak kung nasa loob kayo ng kaharian ng Diyos. Kahit basahin nyo, kahit i-profess nyo, kahit i-quote nyo ng araw-araw, kung wala kayong actual experience sa loob ng kaharian ng Diyos, hindi nyo mai-experience ang buhay sa loob ng kaharian ng Diyos. So yung hangin, nakita ba natin ang hangin? Ito, may hangin dito. Paano natin masabi? Alam ba natin kapag nasa labas tayo, kung saan manggagaling yung malakas na hangin? Alam po ba natin? May nakaalam po ba? Ganon din ang buhay ng isang tao na nasa kaharian ng Diyos. Siya ay nililid ng Holy Spirit according kagaya ng hangin na pumapaspas pero hindi mo alam kung saan manggagaling. Kaya nga, you have to be sensitive kung saan tayo dinadala ng banal na Espiritu. Amen. Sige po, next. At ito, pwede nyo lang sabihin yung mga bagay na alam nyo. Tanungin mo yung katabi mo, anong alam mo? Yun lang yung mga bagay na pwede mong sabihin kasi ayun yung alam mo. And you can only testify those you have experienced. Sabihin mo, masarap sa mang inasal. Sabihin ng iba, siguro dati, ngayon hindi na. Bakit? Na-experience mo. Nakakain na ba kayo sa mang inasar? Walang mang inasar dito. So dito sa area na to, saan nyo marirecommend masarap kumain ng lugaw? Lugaw Republic? Bakit meron kayong strong conviction kung saan yung masarap? Kasi meron kayong experience. Ganon din sa kaharian ng Diyos. Meron kayong strong conviction na mabuti ang Diyos kasi meron kayong experience. Meron kayong conviction na nagpapagaling ang Diyos dahil pinagaling kayo. Meron kayong strong conviction na ang Diyos ay mabuti dahil iniayos niya ang pamilya nyo. Nung wala ng pag-asa, wala ka ng mahugot. Si kumare, si kumpare. Pero nung give up ka na, dumalting ang tulong ng Diyos. Siniayos ng Diyos ang puso niyong mag-asawa at kayo ay nagpakumbaba sa isa't isa. At unti-unti nakita mo, umaayos ang bahay ninyo. Amen. Doon mo masasabi na ang Diyos ay mabuti at siya ay buhay. Bakit? Dahil na-experience mo first hand na ang Diyos ay kumikilos sa puso ng tao. Next. Okay.
So ito po yung tanong ni Jesus sa verse 10. Sabi niya kay Nicodemo, di ba guru ka? Di ba ikaw ang nagtuturo sa tao? Bakit mo tinatanong ang mga bagay na to? So even si Nicodemo na guro at kinikilala nung panahon na yon, hindi niya alam ang itinuturo niya. Ayun ang sinasabi ni Jesus. Kasi, sabi ni Jesus, nakita mo na ang ginawa namin. Nakita mo na ang mga milagro. Bakit ka pa nagtatanong? Tatanong ka ng mga makamundong bagay. Nakita mo na nagpapagaling ako. Tapos nagtatanong ka pa ng mga makalangit na bagay na hindi mo nakikita. Paano ka lalong maniniwala? Ayun ang tanong sa kanya ni Jesus. So si Jesus Christ, mga kapatid, siya lamang ang nanggaling sa langit at bumaba sa lupa. Sino lamang yun nanggaling sa heaven, siya lang yung makakapunta sa heaven. Si Jesus lang yun. Kagaya nung panahon, sige po, share the slide. Yung slide. Yan. Sino po yung bumaba galing sa langit? One lang po yung bumaba. At ayun po yung Son of Man, Jesus Christ. Sige, next slide. Si Moses po, inaangat niya yung bronze na ahas na ginawa niya. Kasi nung time na yon, pinarusahan sila ng Diyos dahil matigas ulo nila. Nagpadala ng maraming ahas, maraming natuklaw at maraming namamatay. At iniutos ng Panginoon kay Moses na gumawa siya ng bronze na serpent yung ahas. Para kung sinong titingin doon, hindi sila mamamatay sa tuklaw. Gayon din si Jesus Christ, kailangan siyang iangat doon sa cross upang kung sinong titingin sa Kanya at maniniwala ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. Yung bata na nasa sinapupunan, meron siyang mata, meron siyang dalawang kamay, meron siyang dalawang paa. Pero hindi niya magagamit yun hanggang nasa sinapupunan siya. Kailangan niyang ipanganak. Yung tenga ng bata, yung mata niya, nakasarado yun nung nandun siya sa womb. Kailangan niya lang magagamit yun kapag nakalabas na siya. Kung ang pamumuhay natin sa Kristiyano, mga kapatid, ay base lamang sa nakikita ng mata natin, hindi pa natin na-experience mamuhay sa kaharian ng Diyos. Kasi sa kaharian ng Diyos, ito yung mga bagay na you are led, kagaya ng hangin, hindi mo alam kung saan pupunta. Ayun yung mga anak ng Diyos na pinapangunahan ng banal na spirito. Parang ganun daw yung buhay nila. Hindi mo alam kung saan nanggaling ang hangin, pero mararamdaman mo. Pero yung buhay ng nasa labas ng kaharian ng Diyos, sila yung hari. Sila yung nasusunod. Pag nasaktan sila, gaganti sila. Pag naargabyado, magpaplano. Pero yung mga nasa kaharian ng Diyos, susundunin nila yung example ng hari nila. Kasi yung hari doon sa kaharian na yon, namatay para sa tao, sa mga minamahal niya. Ayun ang hari natin, ang Panginoong Yesus. Kaya nga, kung sinong maniniwala sa Kanya, may pagkakataon na maligtas at na mabuhay, na magmuli. Kahit na yung katawan lupa natin mamamatay, hindi tayo mamamatay, matutulog lamang. Nasa kaharian ka na ba ng Diyos? Tanong yan sa inyo, nasa kaharian ka na ba ng Diyos? Si Jesus na ba ang hari mo?
Hindi yan sa salita. Makikita yan. Daily, makikita yan. Monthly, yearly. Kagaya nung camp kahapon, nakita natin yung mga inihahanda ng Panginoon, mga susunod na henerasyon. Mga nagli-lead ng worship, si Bridge, si Rina, nandito ba silang lahat? Si AJ, tas yung mga tumutugtog dito, si Nigel. Hindi ko nakita si Nigel. Napagod. Ayun pala. Si Kuya CJ. And sa kaharian ng Diyos, umuusad siya kahit hindi tayo mag-participate. Kasi sabi ng Diyos, even yung bato, kaya niyang gawin para magpuri lamang sa Kanya. Ngayon tayong mga tao na nilikha niya sa Kanyang imahe, ini-invite niya tayo. Halika, sumama ka para buuin tong kaharian ng Diyos na ginagawa niya dito sa lupa. Kasi babalikan niya yun kagaya ng isang bride. Maganda. Walang dumi. Tayo yun, mga kapatid. Ikaw yun. Nililinis ng Diyos para sa Kanyang pagbabalik. Yung asawang lalaki na titipanin niyo yung asawang babae para magpakasal sila. Pinaghahandaan ng Panginoong Hesus. Tayo, habang hinihintay natin yung groom natin, siyempre maghahanda din tayo. Amen. Ayan na yung dulo. Yes, ayan na yung dulo. So ito mga kapatid, I will officially share to you kung ano yung magiging journey natin. Excited ba kayo? Yung nakapunta kahapon dito, na-excite ba kayo? That's a glimpse. That's a glimpse. So meron akong pinag-aaralan. And bakit ako nag-aaral? As a leader, the moment ang leader tumigil na siyang mag-aral, that's the end. Kahit malaki, naturally it will die. So as a leader, as a father, amen, mga tatay? Ay, wala nang tatay dito. As a father, amen? Kung kumikita ka at ganito yung trabaho mo at nakikita mo na parang delikado to, ahead of time pinaplano ka na, di ba? Bakit? Gusto mong mabigyan ng maayos na kinabukasan yung pamilya mo. Hindi ka magde-decide at magpaplano kapag nangyari na yung problema. Ahead of time, yung mga lalaki, yung mga leader, nakikita na nila yung mga posibleng mangyari. Kasi ipapakita ng Panginoon yun sa inyo. Amen? So sa atin, sa church natin, sa North Caloocan, amen. Meron ako nakita na sinasabi na after 200, there will be an exponential breakthrough sa church. 200. So, most of the churches, ang population niya lang is below 200. Maraming church na ganoon, below 200. Pero once ang church, nakalagpas siya sa 200, yung growth niya exponential na. So, from us going to 200 will take some time. Because everyone has to grow. Hindi lang leader, hindi lang yung piling leader. Sabihin mo sa katabi mo, tayo. Bawat isa. Yung mga nakasama sa camp kahapon, nanalo ba kayo sa game kung isa lang yung nag-isip, isa lang yung gumalaw? I think, baka kahit isang puntos, hindi kayo makakatapos, di ba? Ano yung naging susi para matapos niyo yung game? Lahat importante. Tingnan nyo nga yung kamay nyo. Ay, yung hinliliit, hindi ko masyadong nagagamit. Putulin ko to. Pag nawala to, mahirap, hindi balanse. Pag nagpuri ka, ganun lang. Parang medyo mabigat. May purpose yan. Kahit gaano kaliit yan, sabihin mo kukulang yan. Pag natanggal yan, masakit. At walang cover yung pinaka-hinliliit mo, pag natamaan, masakit. Kaya bawat isa sa atin, sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Oo, ikaw nga. Mahalaga ka sa kaharian ng Diyos. Hinihintay ka ni Jesus mag-show up.
Kasi merong talent na ibinigay sa'yo. Kailangan nating ipangalakal. Kasi babalik siya, tatanungin niya, ilan ang itinubo ng talent sa buhay mo? So kung meron kang talent, mag-encourage, ipangalakal mo, mag-encourage ka. Doesn't matter kung ma-appreciate yan, maiintindihan mo na ito talaga yung gift na binigay sa iyo ng Diyos. Meron at meron kang tao na makikilala at matatagpuan na mabibless dahil na-encourage mo sila. Amen? At kung ang gift mo naman ay mag-bless, halika, nakita kitang malungkot, kain tayo. Take note, mga lalaki, hindi nyo gagawin sa babae, ha? Pipingutin ko kayo. Siyempre, proper. Halika, medyo stress ka, tala. Papa-ayos muna natin yung buhok mo. Baka ganun ang gift mo. Praise the Lord. Ayan. Halika, punta kasama ka sa akin. Amen. So, church, officially, gusto ko kayong imbitahan sa journey na to. Halika, sumama kayo. Sabi dun sa scripture, he who wins soul is wise. So let us go for 200 for Jesus. Amen? It will take time. Bawat isa sa atin will have to find our place. Mga tatay, mahalaga po yung role nyo. Kasi pag may dumating na tatay, kagaya nga yung shinare ko kahapon, tinapon ako ng company ko sa project. Sabi niya, huwag kang matakot. Hindi nila alam yung sinasabi mo, kaya maniniwala sila sa'yo. Pag may bagong dumating na tatay, kayo pong mga tatay na nandito na, pag nagsalita kayo, maniniwala sila sa inyo. Amen. Kaya pag sinabi mo yung mahal ka ni Jesus, kasi ganito yung ginawa ni Jesus sa buhay ko. Ganito ko dati. Pero ito na yung ginawa niya. Ito na ako ngayon. Maniniwala siya sa'yo. Kasi merong ebidensya. Kaya inihahanda ang bawat isa sa inyo para sa mga bagong tatay, bagong nanay, bagong lola, bagong lolo, bagong kabataan na mapapadaan. Sabi nga ni Kuya Justin kanina, hindi ko ini-expect. Pero ang kabutihan ng Diyos, hindi nakadepende sa atin, nakadepende sa Kanya. Ang kabutihan ng Diyos, nakadepende sa karakter niya. Kaya nga, kahit yung tao broken at paulit-ulit na nagkakamali, pag lumapit sa Panginoong Yesus, meron siyang matatagpo ang kapahingahan. Dahil nakadepende sa Panginoong Yesus, hindi sa atin. Diba, napakaluwag nun, hindi nakadepende sa atin yung grace ni God. Nakadepende sa Kanya. Amen? So, 200 for Jesus. Amen? Sige po, paki-flash. So, officially, ito po yung magiging theme ng anniversary natin this coming October. We will walk by faith. Sabi mo sa katabi mo, we will walk by faith. Last year, ang scripture natin nasa Hebrews 12, this coming October, and until next year, sa 18th anniversary, we will anchor on Hebrews 11. The triumphs of faith. Amen. Ano ibig sabihin nito? Na-excite ba kayo? Na nararamdaman nyo ba na parang kinilabutan kayo? Because there are a lot of miracles that is waiting to happen. Breakthroughs. Hindi mo ma-experience ang kingdom ni God kapag hindi mo na-perceive. Kapag hindi mo nakikita, kapag ang basis ng sight mo is kung ano lang nakikita ng mata mo, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos, hindi mata yung ginagamit. Walk by faith, not by sight. So ano pong gagawin natin mga kapatid? We will start. Sabihin mo sa katabi mo, lahat. Oo, ikaw.
Tama, ikaw nga. Hahanap po tayo ng kaibigan na hindi pa kilala si Jesus. Kaya ba natin yan? Hindi dahil leader ka, nagsasalita ka rito, exempted ka. Walang exempted. Sabi mo sa katabi mo, walang exempted. Each one, bring one. Let's reach out one more for Jesus. Kung masaya kayo, nandito kayo, natagpuan kayo, merong nag-reach out, kaya nandito tayo. Let's do it for another soul that is crying, sad, depressed outside. Let's do it. And ito yung ma-encourage ko sa inyo mga kapatid. Kahit na dumadaan kayo sa problema at parang walang solusyon ang sitwasyon nyo, parang dekada na. Sabi nga ni Kuya Justin kahapon dun sa video, tsaka ni Ate Amy, si King Hezekiah, 185,000 yung army na gustong pumatay sa kanila. But God answered and killed the 185,000 in one night. One night. Dekada man ang problema mo, pag sumagot ang Diyos at sinabi niya, panahon na, it will turn around. Walk by faith. Hindi ka maniniwala sa Diyos kung hindi mo mapaperceive ang kaharian ng Diyos. Unless you are born of water and spirit. Hindi mo nakikita yung ginagawa at piniprepare ng Diyos in the spirit, in the kingdom. Hindi mo yung lalakaran. Kasi yung lalakaran mo, hindi mo pa nakikita. Pero kapag nasa kaharian ka ng Diyos, hindi mo pa nakikita. Nagpe-prepare ka, yung asawa mo na talagang hindi maganda treatment sa'yo, minamahal mo. Kasi sa prayer time, sabi ng Panginoon, gawin mo lang to anak, babaguhin ko siya. Gawin mo lang to anak, babaguhin ko siya. So as nanay or as tatay na nire-reach out yung asawa niya, kapag narinig mo yon sa spirit, na-touch ka na, iyak ka ngayon. Paniwalaan mo yun. That's the kingdom of God. Hindi po mo pa nakikita, pero you will walk by faith. At one day, dahil pinaniwalaan mo yun, God is pleased with your faith. Makikita mo yung turnaround sa buhay mo. Magiging reality. That's the kingdom of God. It's not by sight. So by October, mga kapatid, we will not just celebrate our anniversary kagaya ng sinelebrate natin siya last year. Ano yung magiging focus ng celebration ng anniversary natin this coming October? It's about lost families, about lost people, about lost youth na rescue natin. Sila yung magiging center. Kasi mahal na mahal sila ni Jesus. How about us? Niligtas na tayo ng Panginoon dito. We are blessed. Pero marami pa akong problema sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala sa iyo. Matapat ka. Walk by faith. God will turn around the situation. Amen? Kagaya nung bata, nasa sinapupunan, hanggat hindi siya maipanganak, hindi niya magagamit lahat ng senses niya. Ganon din tayo. We have to be born in the kingdom of God to experience the kingdom of God. Can you close your eyes? Worship team.